Diversionary tactic kung ituring ng isang grupo ang maaga umanong usapan para sa 2028 elections. Sa halip na politika, panagutin daw sana ng gobyerno ang mga sangkot sa korupsyon. Narito ang Agenda Weekend report ni Ian Maghanoy. Muling lumutang sa publiko ang civil society group na Task Force Kasanag International ngayong weekend. Dala ng grupo ang kopya ng mga formal complaints na ito na kanilang isinampa sa Office of the Ombudsman laban sa mga itinuturong sangkot sa flood control scandal. Kasunod ito ng pasabog na deklarasyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Giit ni Task Force Kasanag International Chief Dr. John Chong, walang mananagot sa korupsyon kung malilihis lamang ang isyu sa usapin ng politika. Kaya't dapat lamang na patuloy pa rin itong pag-usapan imbes na ang pagtakbo ng mga kandidato. Pero ang point ko lang dito, kung malihis ang issue at ma-focus ang taong bayan, majority sa politika, paano ito? Anong asahan natin sa kaso ngayon, sir? Kaya nga nang tanong, anong asahan pa natin? Kung hindi na, kung papasukan na naman kung anong mga kaso dyan at issue, paano na lang ito? Paano na ang hundred of billions na nawala ng taong bayan at may buhay pa na nawala sa banga? Sa ngayon, umaasa ang grupo na magiging mapagmatsyag ang publiko hinggil sa nagpapatuloy na flood control scandal, lalo't ilang araw na lamang ay muling gugunitain ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Patuloy pa rin tayong tagabantay at be responsible Pilipino, no? Na hindi lang papayag sa sunod na eleksyon na ito'y panawagan, hindi na tayo magpaluko. Dapat piliin na natin ang tamang leader. Ayon sa Task Force Kasanag, kabilang sa mga may nakabingbing reklamo sa Ombudsman ay sina former Public Works Chief Manny Bonoan, former Senator Mark Villar, Public Works Senior Undersecretary Emil Sadain at iba pang opisyales ng DPWH. Nakabinbin din ang House Ethics Complaint ng grupo laban kay House Committee Chairman on Public Works at Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. na nahaharap naman sa 1.5 billion peso graft charges dahil umano sa pagiging isang contractor. Isang bagay na una nang pinabulaanan ng kongresista. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.